niyang ulikotin pakialaman. Ang amahan ra ba ipalubong sa akong ama? Kinabulit yung kinsa may mapatay nimo, pangit nimo. Bakit ba galit na galit ang pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos? Bakit milyon-milyon ang kanilang ibinabayad sa mga bayarang vloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat B, Claire Contreras alias Maharlika, at Lisette Chu upang siraan ang Administrasyong Marcos? Simple lang ang sagot dyan. Isiniwala at ni Senador J.V. Ejercito na totoo raw na may mga tinatawag na DDS o Duterte-oriented writer at influencers ang pinapasahod umano ng Chinese Communist Party. Sa isang programa sa radyo, sinabi ni Ejercito na partikular dyan ang mga nagtutungo ng 2 linggo sa China, kung saan sagot din ng National Radio and Television Administration ng CCP ang lahat ng kanilang travel expenses. May pagkakataon nga aniya na isa rin siya sa mga pinuntirya matapos niyang magsalita kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Giit ni JV, hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon na sa halip na magkaisa tayo sa pambubuli ng China ay tila may tumatawid pa ng political color. At mas nakalulungkot dyan aniya na may mga Pilipinong ibinebenta ang sariling bayan. Rewind tayo saglit at alamin kung kailan nagsimula ang atake ng mga Duterte kay BBM. Hi guys, Admin Rich ito. Madalas pong sabihin ni Sara Duterte na siya daw ay pinupolitika. Pero tingnan natin kung talaga ba siyang pinupolitika. Mga kababayan, tingnan natin yung mga issue na pinupukol sa kanya at tingnan natin kung talagang pinupolitika nga ba. Confidential funds, 125 million na ginastos in 11 days. Pamumulitika ba yan? Talaga namang meron siyang ginastos na 125 million na confidential funds in 11 days pagkatapos hindi niya masagot at maidepensa. Kung bakit? Kung saan niya nilagay? Wala ring resibo. Kasi confidential nga daw eh. Diba? Tapos yung mga sinasabi niyang pinagkagastusan ay hindi akma sa purpose ng confidential funds. So natural lang na batikusin siya doon dahil unang-una sa lahat, hindi niya pera yan. Pera yan ng taong bayan. Nagsimula ito noong putuli ng walang pakundangang paglustay ng Intelligence Fund ni Vice President Sara Duterte. Inawi ng Kongreso ang 650 milyong Intelligence Fund na hiningi ni Inday Sara para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ito ay matapos mapagalaman na nag-disappear ang 125 milyon na Intelligence Fund ni Inday Sara sa loob ng 11 days. Pagkatapos nito ay nagsimula ng mag-amok ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at kanyang mga kapatid na si Pulong at si Baste. Lalo pang nagwala ang mga Duterte noong imbestigahan ng mababang kapulungan ng mga fake news ng Sunshine Media Network International na pag-aari ng kanilang best friend na si Apollo Kibuloy. Sinuspinde ang prangkisa ng SMNI at ngayon ay iniimbestigahan naman ng Senado si Kibuloy dahil sa kanyang pangmomolestya ng mga babaeng miyembro ng kanyang kulto na Kingdom of Jesus Christ. Diba? Pangalawa, binabati ko sa mga Duterte, 51 billion ni Pulong. Pamumulitika ba yan? Di ba totoo naman na merong 51 billion si Pulong Duterte for 3 years only? At ang naglabas mismo yan, ang nag-confirm ay ang DPWH. Na yung 51 billion daw na yan ay ginastos di umano sa flood control. Na kung titingnan natin, ang Davao City, dapat sana hindi na yan bumabaha. Pero bakit bumaha? 51 billion is very huge money. How come na bumaha? Umabot lalo sa sukdulan ang galit ng mga Duterte kay BBM nung bawasan ng Kongreso ang pondo ni Paulo Duterte na nagpasasa sa pondo ng bayan nung nakaupo pa ang kanyang tatay Digong. 51 billion lang naman ang pondong inilaan para sa distrito ni Paulo Duterte noong pangulo pa ang kanyang ama. Kaya naman noong bawasan na ito ay galit na galit. Gusto pang pagbitiwid sa pwesto ang pangulo. Pilipinas, tumanggap ng 51 billion pesos na alokasyon si Congressman Pulong Duterte
sa huling 3 taon ng Duterte administration. Yan ang sinabi sa DZRH ni House Appropriations Committee Chairperson at ako Bicol, Congressman Elizalde Co, batay sa pakikipag-ugnayan niya sa Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways. Ayon kay Congressman Co, very historical ang sobrang paglobo ng pondo sa unang distrito ng Davao City. Dokumento na lang umano ang kanyang hinihintay mula sa DBM at DPWH, pero kinumpirma na umano ito ng mga kagawaran sa kanya. Sa madaling sabi, galit ang mga Duterte sa Administrasyong Marcos dahil sa pera at kapangyarihan. Ang kakapal moves. Pangatlo, pinupolitika nga ba ang mga Dutertes? Gayong mismo sa Office of the President ay naglabas sila ng data, accomplishment reports, ginawang accomplishment reports na merong 20,000 plus na mga natsugi sa war on drug ni Duterte. Sabihin man nila na police operation or outside police operation, hello, 20,000 plus is 20,000 plus. Very huge numbers. Hindi natin mapagkakaila yan. So, hindi yan pamumulitika kasi nandyan talaga ang mga numbers at nandyan talaga ang mga pamilya na dumudulog at nagre-reklamo. Diba? Fact. Inimbestigahan nga siya, diba, nung panahon niya ng ICC. Kaya nga, diba, umalis ang Pilipinas, nag-withdraw sa ICC dahil nga doon. So, ibig sabihin, yan ay katotohanan. So, hindi yan pamumulitika. Ano pa? Pamumulitika din ba yung ipinupukol sa kanya at sa mga Duterte na mahilig sila sa confidential funds? Mga kaibigan, nasa milyon lang ang confidential funds. Pagkatapos, nung umupo si Duterte, aba, ginawang bilyones? 4.5 billion? So, pamumulitika ba yan? At pamumulitika din ba ang sinasabi ng mga tao na mga issue ng DepEd na hindi niya natugunan? Katulad na lang ng mga sira-sirang mga kwarto, walang electric fan, pasahod ng mga guro na hindi niya itinataas, at marami pang iba. If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Hindi raw sapat ang halos 900 billion pesos sa pondo para mapabuti ang sektor ng edukasyon ayon kay Education Secretary Sara Duterte. In 2023 General Appropriations Act, the education sector received the highest budget with approximately 800 billion. However, these national budget allocations for basic education are not enough to cover all the requirements needed in achieving our agenda. Sa pamumulitika ba yan? Mga kaibigan, kung titignan natin, kung iisa-isahin natin ang lahat ng mga issue na yan, hindi yan pamumulitika dahil present talaga siya. Katulad na lang ng mga ghost students na hindi naman nasolusyonan ni Sara nung siya ay nasa DepEd. Diba? Sabi niya, give me 100 billion and I will solve all the problems in basic education. Hindi naman niya nasolusyonan yun eh. Nung kinall out ang DepEd, nasa 12,000 lang. Pero after a month, naging 19,000 na ang mga ghost students. So, ibig sabihin, napabayaan. Ano pa? Sa panahon naman ng tatay niya, overpriced ang mga laptop. Kaya ang mga mag-aaral ay hindi na nagkaroon ng tig-iisang laptop. Yun sana ang nasa programa ng gobyerno, ang magkaroon ng laptop ang bawat mag-aaral. Pero bakit hindi nangyari? Kasi nga overpriced ang laptop at low spec, mababa ang specification. Eto, pinaimbestigahan ba yan ni Sara? Hindi. Ano pang issue na pinupukol sa mga Duterte?
Parmali issue. Yan ba pamumulitika? Hindi ba totoo? Totoo na mismo si Duque ang umamin na si Duterte daw ang nag-utos sa kanya na i-transfer ang funds ng DOH sa PSDBM para magawa nila yung kanilang gusto na papanaluhin sa bidding ang Parmali na nag-uumpisa pa lang at isang maliit na kumpanya. So, pamumulitika ba yan? Di ba hindi? Ano pa? Yung ginawa nilang maanumalyang pagbili ng frigates na frustrated yung ating armed forces dahil iba yung napag-usapan, iba yung nasa contract, iba yung kailangan nila. Pagkatapos in-insist ngayon ni Duterte na ito kailangan ang bilhin natin at inutusan si Bongo para mangyari yung kanyang gusto. So, pamumulitika ba yan? Hindi. Marami pang mga issues, mga kaibigan. So, kung titingnan natin, hindi yan pamumulitika. Kung meron mang namumulitika, walang iba, kundi ang ating BP. Bakit? Gumawa ba naman siya ng libro na isang kaibigan, pagkatapos sa bandang huli, nandun ang kanyang picture at nagpapakilala siya as isang kaibigan. Di ba yan isang pamumulitika yan? A very strong way of politicizing the funds of the government. Kasi pondo ng gobyerno yan eh. Bakit ka susulat ng libro na meron pang picture mo sa bandang huli, pakilala ang sarili mo? Di ba yan ay isang early form of campaigning? Pangangampanya yan. At mismo sa kanyang bibig na nanggaling na kaya daw galit si Risa kasi daw nandun daw yung kanyang mga pangalan, yung mukha niya, tapos syempre may mga magulang, may mga batang yun, at tapos boboto daw, di ba? So sa kanya mismo nanggaling. So titignan natin, siya ang namumulitika. Kita nyo naman, di ba mga kababayan? Nasa kabinete pa siya ng Pangulo natin, sumasama na siya sa mga rally na nagpapabagsak sa gobyerno. Sa kanyang boss, na habang nandun siya, naririnig niya na sinisiraan at minumura ang boss niya. Pero tumatawa pa siya. Di ba napaka-ipokrito? Walang delikadesa. Pagkatapos ngayon, sasabihin na pinupolitika sila. Hey! Yung mga tao na tulog pa rin hanggang ngayon, hindi pinupolitika ang mga Dutertes. Sila ang namumulitika. Dahil kung hindi sila namumulitika, dapat 'di ba tumatahimik na sila kasi tapos na ang kanilang termino. At dapat ang ginagawa nila ay sumuporta na lang sa gobyerno. Pero hindi nila magawa kasi nga sila ay namumulitika. Binabato nila ng kung ano-anong issue ang ating Pangulo, gayong sila naman ang maraming mga issue na dapat sagutin.